Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang ating aralin sa Reading and Literacy, Quarter 1, Week 1, Day 1. So, ang pinaka-tema ng ating lesson sa Day 1 ay ang mga salitang magkatugma. Kaya ito na lang ang aking bibigyan ng diin. Pakinggan ang babasahin ko at alamin kung ano ang pagkakapareho ng mga salita. Tinay, nanay. Tinay, nanay. Masaya, masigla. Masaya, masigla. So, nais kong isipin ninyong mabuti kung ano kaya ang pagkakapareho ng mga binabasa kong salita. Pangalan, alagaan. Pangalan, alagaan. Ang mga salitang aking binanggit, kung mapapansin nyo, ay magkakapareho ang tunog sa hulihan. At ito ang tinatawag nating mga salitang magkatugma. Ang salita ay magkatugma kung pareho ang tunog ng dalawang salita sa hulihan. Balikan natin ang mga salitang magkatugma. Pero ngayon, bibilangin natin kung ilang pintig ang bawat salita sa pamamagitan ng pagpapalakpak nito. Tinay. Tinay. Ito ay may ilang pantig. Dalawa. So, ang unang pantig ay ti at ang ikalawa ay nay. Tinay. Nanay. Nanay. Ilang pantig? Tama, dalawa. Masaya. Masaya. Ilang pantig? Tama, tatlo. Masigla. Masigla. Ilang pantig? Kung ang sagot niyo ay tatlo din, tama kayo. Pangalan. Pangalan. Ilang pantig? Tama, ito ay may tatlong pantig. Alagaan. Alagaan. Ilang pantig kaya ang alagaan? Tama, ito ay may apat na pantig. Ngayon mga bata, balikan natin ang mga salitang magkatugma. Mayroon ako ditong pares ng mga salita. Alamin kung ito ba ay magkatugma o hindi. Ang una ay sila, masaya. Sa tingin nyo, ito ba ay magkatugma o hindi? Kung ang sagot nyo ay oo, tama kayo. Kasi kung papansinin ninyo, ang hulihang tunog ng sila ay a at ang masaya ay a. So dahil pareho silang tunog na a sa hulihan, sila ay magkatugma. Ikalawa, pangalan, magulang. Pangalan, magulang. Suriing mabuti ang hulihang tunog. Ang tunog nito ay pangalan. Ito naman ay magulang. Ng. Sa tingin nyo, ito ba ay magkatugma o hindi? Pangalan, magulang. So, kung ang sagot nyo ay hindi, tama kayo. Hindi ito magkatugma dahil ang tunog nito ay n. Ito naman ay ng sa hulihan. Ikatlo, buhay, bahay. Magkatugma o hindi? Kung ang sagot nyo ay magkatugma, tama kayo. Ika-apat, pamilya, masaya. Magkatugma o hindi? Kung ang sagot nyo ay magkatugma, tama ulit kayo. So, para malaman natin kung magkatugma ang salita, atin lamang itong titingnan o papakinggan sa hulihan kung ito ba ay magkatugma. Okay? Kailangan pakinggang mabuti. At mahalaga na alam nyo ang tunog ng bawat letra para mas mabilis nyong marinig o malaman kung ito ba ay magkatugma. Ngayon, magkaroon tayo ng pagsasanay. Maaari kayong kumuha ng inyong papel o whiteboard o kung maaari nyo, kung ano man ang maaari nyong sulatan. Iguhit ang puso kung ang mga salita ay magkatugma at tatsulok kung hindi. Una, ako, ikaw.
Ko, ikaw. Ano kaya sa tingin nyo ang tamang sagot? Puso ba o tatsulok? Kung ang sagot ninyo ay tatsulok, tama kayo. Bakit? Hindi ito magkatugma. Dahil ang hulihan ng ako ay o at ang ikaw ay w. So, hindi magkatugma. Magkaiba ang hulihan. Number 2, ate, kuya. Ate, kuya. So, ano kaya sa tingin nyo ang sagot? Puso ba o tatsulok? Kung ang sagot nyo ay tatsulok, tama, muli kayo. So, dahil ang ate ay nagtatapos sa ate, at ang kuya ay nagtatapos sa magkaiba na naman ang tunog ng hulihan, kaya ito ay hindi magkatugma. Number 3, tatay, nanay, tatay, nanay. Ano kaya ang sagot? Kung ang sagot nyo ay puso, tama kayo. Dahil magkatugma ang tatay at nanay dahil pareho silang y sa hulihan. Next, ika-4, lolo, lola. Lolo, lola. Magkatugma o hindi? Kung ang sagot nyo ay tatsulok, tama kayo, hindi ito magkatugma. Dahil ang lolo ay nagtatapos sa o at ang lola ay nagtatapos sa a. Ika-5, bunso, puso. Bunso, puso. So, kung papakinggan nyo, parehong nagtatapos sa so. So, magkatunog na magkatunog yan. Kaya, ang tamang sagot ay puso. Yan. So, ngayon mga bata, sana'y naunawaan nyo ang ating aralin. Para sa inyong karagdagang gawain, tanungin ng inyong mga magulang kung saan galing ang inyong pangalan at humanap ng katugmang salita ng inyong pangalan. Naway may natutunan kayo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!